Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas Mama sa Grid Channel, a faith healer o sa matarder sa ngayong hapon na to. Tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces sign ng ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin yan. Angel Spirit, please give me information po. Okay, so there is something, the Five of Cups. There's something disappointment. No, ngayong linggong to, may mga part dito na maaaring magkakaroon ng realization. Na maaaring may bagay ka mapagtatanto, may bagay ka mapag-iisipan, parang may panghihinayangan ka dito. So, kailangan pag-isipan mabuti yung bawat gagawin mo na para walang aw sa paw. At the same time, walang pagsisisi sa huli. No? Ngayon linggong to ay maaaring linggo ng pag-iingat, no? Para sa'yo. And of course, there's something that you want, a waiting for a ship. Kung may mga hinihintay ka paper documents, there's a possible na makuha mo na. Ano man yung bagay na hinihintay mo, there's a possible na dumating na. Now, or there's something trouble. Now, some of you magkakaroon ng trouble talaga, international and local. And there's the lovers connected with love life. So, maaring, some of you guys na may asawa na may karelasyon, or maaring in love ngayon. O maaring some of you guys, kung kayo ay single, maaring may dumating na tao na makakasama mo for long term, no? And of course, there's a star card. The star card represents the healing. The star card represents wish fulfillment. The star card represents recovery. So, may mga bagay dito na maaaring makaka-recover ka na sa lahat ng pain, no? Sa lahat ng mga naranasan mo, na pagdaanan mo when it comes for love life, no? Para pinapahagi dito na maaaring may bagay kang hiniling, na maaaring ngayong linggong to ay maaaring maisa katuparan na. Let's see. And this is something that's Ten of Swords. Mag-ingat ka with the sabotage. Na may taong sumasabotage at tumatrader sa'yo. Kaya sinasabi sa'yo, mag-ingat ka sa lahat ng plano mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo, dahil baka sabotahihin or maaaring siraan ka. Now, let's see. And there's a magician with a manifestation. Na magician something, a reflections. So, may mga bagay dito na kailangan mong munang pag-isipang mabuti. Na dahil may mga bagay na maaaring maging malaking impact sa'yo. No? There's something na consequences with the magician. The magician is something represented by the creator. Na maaaring ikaw mismo ang gagawa ng bagay na ikabubuti at kisasama mo. Kaya kailangan pag-ingatan mo. What is the Five of Cups? Reference with the Four of Pentacles. See? So, sinasabi dito with the Five of Cups, mag-ingat ka pagdating sa pera. No? Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. Baka maaaring makaranas ka ng financial loss o financial crisis kung hindi ka maghihigpit, no, ng sinturon. So parang pinapakita dito na maaaring kailangan mag-save ka or maaaring mas maging maingat ka, no, sa lahat ng gagastusin, sa lahat ng mga gagawin mo pagdating sa pagkakaperahan. Or maaaring kung papasok ka ng business or papasok ka ng investment, mag-ingat ka. No, dahil maaaring magkaroon ng disappointment or realization, gano'n. And there's a Three of Wands, the reference with the Knight of Cups. Tulad din sinasabi ko, may paparating na offer sa'yo, international and local. So may paparating na offer, it's either a love offer or romantic offer, or there's a proposal or promotions. Na maaaring mas lumaki at lumawak ang iyong trabaho, o maaaring mas tumaas ang salary mo. No? Ito yung matagal mo nang hinihintay na offer. So let's see what is it, lovers. Reference with the Three of Cups. No, may third party.
Some of you guys na mag-ingat ka, there's a third party. Na pagdating dito, lagi kang sawi. Na lagi kang kumbaga, naaagawan or maaaring iniiwan ka sa ere. Now, what is the star card? Represent with the Knight of Swords. No, bibilis sa takbo ng situations. No, magkakaroon ng changes sa development sa situations mo na to. No, bibilis ang takbo hanggang sa makarecover ka na. Parang hindi mo na mamalaya na parang kailan lang, no? Parang kailan lang na pagdaanan mo to, naranasan mo to. So, ngayon na rin, kumbaga nakaka-recover ka na. So, let's see what is additional messages tayo with an Ace of Cups. Now, this is something, guys, with a love offer. Now, may love offer, mag-ingat ka lang dahil maaaring sabotahin ka nito or maaaring there's an hidden agenda with the Ten of Swords. Now, may offer sa'yo ng love, but mag-ingat kasi there's a betrayal. Now, ibibetray ka din ito. Mag-ingat ka kasi, kumbaga, sasaktan ka rin ito. Huwag kang, kumbaga, papasok muna sa relationship ngayong linggong to kung ikaw ay single. Mag-ingat ka. There's a magician, represent with a hangman. Now, there's a hangman, represent something stuck or there's something new perspective. Na may bagay ka na gustong gawin pero nadidelay. Na hindi mo kagad na ma-manifest. You know? Why? Dahil may bagay na inilalaan para sa'yo. No, kailangan mo munang baguhin ang maling sistema, maling eksena, maling bagay na nakagalawan mo o nakagawian mo, lalo-lalo na pagdating sa finances mo. No, bago ka papasok sa isang eksena, kailangan pag-iisipan mabuti. No, lagi mo titignan yung cause and effect. Ano man yung magiging kalalabasan, yun lagi mo pakakatandaan. At the same time, there's a Five of Pentacles. No, kaya ito yung sinasabi ko kanina with the Five of Cups. No, there's something regret. The Four of Pentacles, something na para maghigpit ka ng sinturon. And this something with the Five of Pentacles, maaaring makaranas ka ng financial loss o financial crisis. Talaga pinapakita sa baraha na binapakita ng ating mga gabay na kailangan mo pag-ingatan. No, lahat ng bagay na papasukan mo pa, lalo-lalo na ngayong linggong to. No, kung mayroon kang bibilin, investment, no, don't spend too much. No, kailangan pag-ingatan mo yung pinaghirapan mo. No, wag mong isusugal lahat ng bagay na hawak-hawak mo. I mean, parang susugal the way na parang ilalaban. No? Kung may bubuksan ka ng business or may bagay kang bibilin, kailangan mag-save ka. No, wag lahat-lahat. Wag ubus biyaya. And there's a Hermit card. Now, the Hermit card represents something in spiritual enlightenment. Now, there's a spiritual awakening. So, may bagay dito na maaaring nagkakaroon ng soul development. Na maaaring nagde-develop to on your own na may mga offer in the right place, in the right time. So, may mga bagay na kung para sa'yo, parang binabahagi dito na darating siya sa tamang panahon, tamang pagkakataon at mas magandang offer pa ang maaring dumating sa'yo ngayong linggong to. What is the Lovers and the Three of Cups? Represent with the Knight of Wands. Slow and steady. Na pagdating sa buhay pag-ibig, lagi kang, kumbaga, nagkakaroon ng third parties, no? Dahil may mga evil eye talaga. May mga inggitera kang nakakasalamuha or kaibigan na hindi dapat ino-open. No? Kailang mas maganda yung low-key or there's a privacy pagdating sa love. Kasi hindi lahat ng mga taong kaibigan mo ay natutuwa sa success at maaring sa kilig or saya na tinatamasa mo. Dahil some of them guys talagang, diba, may ngit-ngit at inggit talaga na hindi matatawaran. No? Dahil wala namang gamot doon. And there's something the Star card, the Knight of Swords, represent guys with the Queen of Cups. There's the Queen of Pentacles. Not just being practical and maturity No, pagdating sa mga mag-manage mo ng bagay na gusto mo gawin. Parang, I feel something na may gusto kang gawin pero nauudlot. Bakit? Kinukwento mo. No? Kinukwento mo sa maling tao. Kinukwento mo sa taong meron palang hidden agenda sa'yo. No, malaki pala yung inggit nitong tao na to. Ikaw naman very transparent sa kanya. No, hindi mo na malayan na may palihim pala siyang, kumbaga, ginagawang blockages na hindi, I feel something na hindi niya man sadya. Pero, kumbaga, natural siya lumalabas dahil sa inggit, no? There's a curses na maaaring yun nga, nagkukosang ang evil eye. Na may mga tao ka na kailangan mong distansya. No, dumistansya ka. And there's an 8 of Wands. So there's a past communication and past moment. Some of you makakatanggap ka ng message ngayong linggong to. Na may offer, makakatanggap ka ng offer, may maliligaw o mayroon kang liligawan o mayroon taong darating na ngayong linggong to sa buhay mo.
No, maaring kiligin ka, pero yung kilig na yung panandalian ha, dahil bibitray ka rin. Na maaring may asawa to, o may jowa to, o maaaring iwanan ka rin dito sa ere. Mag-ingat ka. No, ngayon linggong to, parang binabahagi dito na kailangan mas maging maingat ka pagdating sa finances and love life mo. I feel something, baka ma-love scam ka. No, dito pa lang sa 5 of Pentacles, no? Makakaranas ka na maaaring financial loss kung hindi mo pag-iingatan. O maaaring ganun din, traidory ka sa pag-ibig na merong ditong parang panandali ang darating pero hindi siya makakasama mo for long. Na parang isang linggong pag-ibig, ganun. Kailangan mag-ingat ka. And there's a magician across the Kingman, represented with the Knight of Wands. So this is something, guys, for perseverance. So kailangan mo magtiyaga na magpatuloy ka sa ginagawa mo, alamin mo yung bagay na magsisilbing kumbaga tulong sa'yo, no, para matanggal tong mga blockages na to. No, may bagay na parang nagsisilbing harang na para matuloy at matupad mo yung gusto mong mangyari. Sino yung mga tao na yon? No, there's a toxic environment. For the outcome, there's a temperance. No, there's a divine intervention. May paalala talaga ng ating divine na you need to pay attention pagdating sa pera. No, sa lahat ng papasukin mo, mag-ingat ka ngayon linggong to. And there's a death card. No, there's something transformational. Talagang malaking pagbabago to mangyayari sa buhay mo. Itong offer na to, na hindi mo ina-expect. No, nakakala mo na hanggang doon na lang, pero there's a boom. May pasabog. No, there's a twist. No, bagay na hindi mo akalain na mag-grow pala. Nakala mo tuyot na, akala mo wala na, pero biglang darating yung balita na yung hindi mo in-expect na akala mo yung kumbaga in-applyan mo, na bigla siya magme-message siya of nowhere. Na biglang darating tong offer na to na hindi mo inaasahan. Now, there's something that 10 of Pentacles. The 10 of Pentacles, something long-term. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term relationship. No, kailangan mo lang maging mas mahinahon. Na mas maging kalmado, wag mong minamadali. No, kung gusto mo nang magmahal, gusto mo nang mahalin, no, darating yung tao na yon on the right time, on the right place. No? Hindi siya yung pilit at hindi siya kumbaga minadali, ganon. Kumbaga darating siya sa hindi inaasang pangyayari. Na wag lang ngayong linggong to dahil madalas ang budol ngayon. Parang ganun. And there's a star card because the Knight of Swords, because the Queen of Pentacles, represented with the 5 of Swords. Na magkakaroon ka dito ng self-sabotage. Na medyo matigas ang ulo mo dito. Na magiging parang, mas magiging ano ka dito, pala desisyon. So pinapaalalahanan ka ngayon linggong to, maging ingat ka at proteksyonan mo at paano mo papangalaga ng hawak-hawak mo. Na dahil parang magiging ano ka dito, naiinip ka eh. No, yung hiniling mo, parang feel mo mangyayari siya, pero hindi ka nadala, hindi ka nag-ingat. Minadali mo. So, ngayon linggong to, may pag-iingat na dapat mong gawin. And there's a page of sword, being curiosity. Getting to know each other. Kilalanin mabuti ang isang tao na huwag magtitiwala ng lubos dahil malalove scam ka talaga. I feel something love scam talaga. And of course, there's a justice card. The justice will be served. No, there's something na parang consequence at the same time, harvest time din, no, in the other side, talaga may justisya. No, with a magician, with the power of God, no, kumbaga, there's something with a magician, with the power of God, na may bagay sa'yo dito na ibinibigay. Pero kailangan mo muna may pagdaanan. No, lahat ng bagay na kailangan baguhin with the Kingman, na nagbibigay delays, cancellation sa mga transactions sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kung bakit bumabagal, bakit nagkakaroon ng mga unexpected, no, na pangyayari na nakakagulo at nakakasakit ng iyong damdamin. No, isa sa bagay na 'yon na kailangan mong hanapin. No, kailangan mo magpatuloy at magtiyaga sa ginagawa mo at kailangan mong hintayin yung tamang panahon at tamang pagkakataon para makamtan mo 'yon. No, there's a justice card with a karma. No, ito yung bagay na magiging balanse ka, ito yung bagay na ibibigay sa'yo sa tamang panahon at tamang pagkakataon. No, dahil sa pagpupursige at pagtitiwala mo sa sarili mo, makakamit mo. No?
ang good karma na para sa'yo. Ganun yon. So let's see, what is additional messages with an angel spirit? Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So nandito na tayo guys, no? We proceed na tayo about sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin natin at tutumbukin natin ano kaganapan pa sa buhay mo ang ating mga hagilap. Before anything else, shuffle ako ng very light, ha? Para at least hindi sinabing scripted, ganon. Kumbaga, itong bagay na to ay maaaring ipinapahiwatig na lahat ng bagay o mensahe dito ay isang gabay lamang po, no? Isang gabay na makakatulong sa bawat individual na tao. This is something informative, no, na makakatulong for you guys na may bagay na mapag-iingatan nyo bago pa maganap. So let's see. Pagdating sa finances and career, reference with the 6 of Cups, na there is something, a friend of yours, talaga na maaaring sumasabotahin sa'yo, na malapit lang to sa'yo, napakalapit lang. And there's the Fool card, maaaring kapatid, maaaring pinsan, kamag-anak, kaibigan. And there's the Fool card. Huwag ka nagtitiwala. No, the Fool card is something in leap of faith. Sinusubukan ng iyong pananampalataya at tiwala dito. So, binabahagi na may mga bagay na maaaring maganap na ulit. Yun ang yaring traiduran sa nakaraan. Na parang there's something repeated cycle, ganan. And there's a time of course with a happiness. Some of you, magiging masaya ka. Magiging maayos ang iyong kalagayan pagdating sa finances. I feel something family related talaga. No, and this is something that is once for a new project. No, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. No, magiging maayos at kalagayan ng pamilya mo at ng situations mo dito. Pagdating sa finances, magkakaroon ka ng bagong trabaho or there's a new business venture coming in. And there's the Queen of Cups, emotional intelligent. No, pagdating sa finances mo, kailangan na mag-iingat ka, pangalagaan, protection, and more. There's something drama alert. Na parang may bagay na dito na magaling magdrama, papaikutin ka. No, para maisahan ka. Additional messages. And there's a Four of Swords. Now, there's a rest. Na kailangan nyo rin ng pahinga. Na kailangan nyo ng pahinga dahil nag-overfatigue ka, puyat ka madalas, nahihirapan ka matulog, na I feel something anemic. Na meron ka ditong anemic dito na tao, na kailangan nyo ng mga herbal teas na makakatulong sa'yo. No, na makakatulong para yun nga, na mabawi, no, yung mga puyat na nangyari sa'yo. Numihina at bumababa ang iyong magnesiums. So, let's see. Now, there's a 6 of Cups. Represent with the King of Wands. Something ambition. Na pagdating sa love life mo daw dito, ay look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging kalalabasan. No, yung magiging kaihinat na ng relasyon. Kung papasok ka sa relasyon, mag-ingat ka. No, mag-ingat kang mabuti. Lagi mo titignan kung itong tao na to ano ba talaga purpose sa buhay. No, papasok siya sa buhay mo para saan. And there's a 10 of Wands. Now, there's an obligation responsibilities. Isa sa bagay dito na nakakahatak sa'yo, parang puno ka ng obligasyon na responsibilidad. Now, there's the Moon card, there's a revelation. Na may mga part dito na maaaring magbibigay ng kasagutan. No? Maaaring maliliwanagan ka na kung bakit laging nangyayari sa iyo yon. No, bakit parang ang bigat-bigat pagdating sa relasyon? No, pag nagkakaroon ka ng karelasyon, laging ang bigat-bigat, ganon. And of course, there's a Four of Wands. No worries dahil magkakaroon dito ng celebration and of course, there's a higher level commitment. Na maaaring mas maging maayos na at magiging maganda na ang inyong pagsasama ng person mo. And there's the Sun card. This is a pure positive outcome. Now, there's the Sun card na represent to na parang unti-unting lilinisin sa'yo with the purification. Unti-unting tatanggalin to hanggang sa parang masala na. Pag nasala na, there's something na positive outcome. At magiging maganda kalalabasan. At the same time, there's the Three of Pentacles. Mag-ingat ka sa mga tao na kakasalamuhan nyo. No, itong mga tao na to ay sumisira sa inyong relasyon. Mayroon talaga ako nasisense sa kaibigan. No, pagdating naman tayo, guys, or kapitbahay. No? Or family related. And of course, let's see, pagdating sa kalusugan mo, and there's an Ace of Swords with a mental clarity, unti-unti nang liliwanag ang utak mo para magkakaroon ka ng realization. And there's a Seven of Swords, no?
Mag-ingat ka, umiwas ka sa mga bagay na bawal. No? Kung ano man yung mga bagay na bawal, tantanan mo na. Na huwag mo yung pinipilit. And there's a Seven of Cups. Now, there's something a confusion. Maaaring magulo ang utak mo, nahihilo ka, na marami kang bagay na gustong gawin, pero parang nape-pressure ka, no? Na, tumaga, gumugulo yung utak mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, ano yung uumpisahan mo, ano yung bagay na kailangan mong, kumbaga, gawin muna for a meantime. No, and this is something that's Two Pentacles. Maging balanse ka. No, timbangin mo yung mga bagay o priorities mo talaga. No, kung kaya mong isingit yung mga bagay-bagay na iba, ilaban mo. Pero kung alam mong hindi mo kaya, wag mo ilaban. Na wag mo i-pressure yung sarili mo. And there's a Two of Swords. So, nagkakaroon ka ng indecision. No, nahihirapan ka mag-decide. No, pagdating dyan sa mga, kaya siguro nahihilo ka madalas. I feel something vertigo. May vertigo ka. No, dahil nahihirapan ka na matulog. No, anemic ka nga talaga. And there's a Page of Pentacles, guys. No, kumbaga, there's an invest wisely. So, pahalaga mo yung sarili mo. No, kumbaga, some of you nalilipasan ng pagkain dito, ha, ng gutom. Kailangan yung alagaan ang inyong kalusugan. No, health is wealth. So, kailangan pahalagahan nyo ang inyong kalusugan. Now, let's see what is the magical fairy messages advices. So, let's watch this. Alamin natin, no, anong pang mensahe sa'yo ng ating mga gabay. Let's see. What is the magical fairy messages advices for you? Assertiveness. Stand up for your beliefs, no? And only say yes if you really want to, no? May bagay dito kailangan mo manindigan. Ano man yung bagay na gusto mong gawin mo. Then, of course, this is something to connect with the nature. Kailangan mo talaga ng vacation. Kailangan mo ng time sa sarili mo. Kailangan mo ng para ma-refresh, ma-retreat. What is the yin and yang oracle card? Parang ano yan, pangun yan eh. Full of storage ka na. Kailangan mo nang i-reboot, i-refresh, no? Para at least matanggal na yung mga files na hindi naman kailangan, ganon. Kailangan ganon siya, guys. No, kailangan mo i-refresh yung sarili mo. There's a self-worth. Diba? Self-worth. Dapat alam sa sarili mo yung halaga mo. No, pinapahalagaan mo dapat yung sarili mo. And there's something truth. Inilalatag dito ang katotohanan para sa'yo. And there's a fikid. Mag-ingat ka sa mga tao nagbabalat kayo. Mga tao nagpapanggap na may sa'yo na pag-aalala, may pag-iingat, pero hindi. Mag-ingat ka. Though there's a fake friends talaga. What is the synchronicities? Though there's a mother figure. Na maaring mother ka na maaring magbuntis ka dito, ha. Now, some of you baka magbuntis ka o baka lumalaki yung tiyan mo. Oh my God. Let's see. And this is something a father figure. There's a mother and father. Oh my God. No, there's a related about sa mother and father mo. Let's see. No? Let's see. Gusto ko pang i-clarify with the synchronicities. Ano yung related about sa mother? There's an artist. No, there's something creations. May bagay dito na maaring kumbaga gawa. No, there's something persistent. So, kailangan lang ipagpatuloy. No, may bagay dito na kailangan, there's a storyteller. I feel something kakayanan din. No, meron ako na sense dito na ancestor guides. No, maaring nasyegi na ito yung mga mahal mo sa buhay. No, kailangan mong ipagpatuloy ang kanyang kakayanan. No, there's a message for you. Na meron kang kaalaman about sa spiritual. So, gamitin mo ng tama at wasto. Ipagpatuloy. No? Continue. The legacy. Parang something like that. So, let's see what is this Romance Angels with a Mystic Love Oracle deck. And this something is with unfinished business. So, pagdating sa relasyon, meron ditong hindi pa tapos. No, may natapos na, or mayroong bagay na nawakasan ng hindi pa tinatapos talaga totally, ganon. And there's something insecurities. No, may mga part dito na maaring isa sa nakasira ng relasyon yung insecurities sa isa't isa. What is Archangel Michael messages? O kailangan mo i-boost yung confident mo. Masyado ka natatakot, nangangamba. No, there's a keep your eyes on your target intention. Tulad na sinasabi ko kanina, sabi ni Archangel Michael, tutukan mo raw ano ba talaga intention mo. Ano ba talaga mas priorities mo. Yun yung kailangan mong tutukan. What is Jesus loving quote said? Forgiven shall be forgiven.
No, kailangan mong magpatawad. No, kung gusto mong patawarin ka ng ating Panginoon. No, dahil may mga part dito na parang nagkamali ka, nabigo ka, ganun. Kumagang kailangan mo i-accept sa sarili mo na parte yun ng journey mo. No, wala namang nobody's perfect. No, kumbaga lahat nagkakamali, lahat nabibigo. Isang paalala lang sa'yo dito na matutok tayong mag-giveaway. No? Ipagpatawad ng sarili, pagpatawarin ng sarili, even yung mga tao sa paligid mo. No? Kung may mga taong mas malalim yung ginawa sa yung kasalanan, patawarin mo sila pero wag ka na magtitiwalang muli. Ganun lang yon. Na para mawala yung bigat. No? Bigat ng nararamdaman mo. There's a 555 for clarity. No, there's a 555 for clarity represent you aren't victim or circumstances, rather you are the beneficiary of it. If the weren't cases, life would pretty dull. You will set yourself up for success into the long run. If you are willing to adapt to the ship, everything is working out of the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly at the end. So see, this is something a great transformation na maaaring magbigay liwanag sa lahat ng bagay sa buhay mo. Sa lahat ng aspeto, bibigyan liwanag. Tulad ng sinasabi ko sa unang chapter, di ba? Lahat ng bagay na yung pinapakita sa'yo, pag-ingatan, pakakatandaan, at lagi mong, kumbaga, papahalagahan ano man yung bagay na hawak-hawak mo. No, parang sinasabi dito, maaring nasa tama kang proseso. No, kailangan mo lang talagang maranasan lahat ng to. What is the money move oracle deck? There's a wealth, magiging masagana ka talaga, keep up the good works. Not, kumbaga, magaling ka, madiskarte kang tao, may chance ka talagang yumaman, pero ang nangyayari, nag-overpatig ka, baka mapunta lang lahat ng mga pinagpaguran mo sa kalusugan mo, kaya kailangan alagaan mo ang sarili mo hanggat maaga pa lang. No, there's a shadow work represent what? Paalala to sa lahat ng mga Pisces na walang silbi ang pera kapag ang kalusugan mo ay naapektuhan na. So, kailangan pahalagaan ng yung kalusugan. What is the shadow work represent what? And there's a find wholeness, accept an inner peace, bring together fragments that complete you. No, may bagay ditong bubuo sa'yo. No, may mga bagay dito na magbibigay, kumbaga kabuuan sa'yo. No, kailangan mo lang tanggapin yung mga bagay na nasa harapan mo o yung mga bagay na ibinibigay sa'yo. What is just clarifying for a love situation? So that's it, guys. So there is something, guys, with an inner compass. Now, there's an inner compass represented that trust your instinct to lead you in the right direction. So, kumbaga, lagi mong pakakatandaan, kumbaga, yung nararamdaman mo, magtitiwala ka dyan. Kung itong tao na to is right for you. No, kapag meron ka ng something na nararamdaman sa kanya nakakaiba, i-let go mo, i-distansya mo yung sarili mo. Clarifying for a love situation. You are also a Pisces, mataas yung higher self mo. No, when it comes to spiritual. And this is something right track. Nasa tamang direction ka. No, you are going to the right direction, so just keep moving forward. So talagang binabahagi dito na tama ang ginagawa mo. No, tuloy-tuloy mo lang yan. No, kung napapagod ka, ipahinga mo yan. Ganon. What lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? What lies beneath with the future? There's an envy. Mga inggitera. No? Napapalibutan ka ng mga inggitera. Ito yung sinasabi ko kanina, no? And there's an outdated. No, meron ditong mga chismis na maaring maungkat. No, may mga issue na pilit binubuksan para lang masira ka. No, there's something a path of the light. Represent what? There's a path of the light. Represent what? Path of the light represent, guys, with an faith in freedom. Magtiwala ka sa kalayaang ibinagawad or bibigay sa ng ating Panginoon. I have calm my mind and trusted by doubt to God, releasing them all. I trust in His perfect providence and surrender to His will, finding true freedom in the peace that comes from letting go and having faith. Ulitin ko. I have calm my mind and entrusted my doubt to God, releasing them all. I trust in His perfect providence and surrender to His will, finding true freedom
in the peace that comes from letting go and having faith. No, alam mo, no, inaalis mo na yung pag-alinlangan mo, kumbaga buo mo ng, kumbaga ibinibigay, pinagkakaloob, ang kalooban at isip puso mo sa ating Panginoon, na lahat ng bagay na to, alam mo makakalaya ka, na alam mo makakawala ka at alam mo malalagpasan mo talaga. Let's see. Alamin natin what is the pick of yes or no. Alamin natin ang magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So guys, before anything else, ang pick of yes or no, pwede ka magtanong. Kung bago ka sa channel ko, ang pick of yes or no, pwede ka magtanong, isang tanong, isang sagot. No, there's a yes or no pick a card. Mag-isip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong, pipili ka na magiging sagot. At comment mo kung ano number na napili mo, 1, 2, or 3. At the same time guys, maraming salamat po sa mga nag-share na aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga solid subscribers. And of course, sa mga bagong followers natin. Then of course, sa mga bagong subscribers. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe nyo na, hit nyo yung notification bell dyan para updated kayo sa mga videos natin. And of course, paki-follow na rin ako sa aking bagong FB page po. Na para at least alam natin at mapanood yung mga eksena natin every single day. Let's see. What is the pick of yes or no? Let's watch this. Let's start with the number 1. There's a no. There's a no, ha? There's a no. Last minute chances too late behind the schedule. No, parang sinasabi dito, wag mong babaguhin yung isang bagay na parang huli na. Or parang bagay na parang hahabulin mo. No, parang bagay na alam mo last minute na tapos hahabulin mo, baguhin yon, wag. No, parang sinasabi dito kung ano na yon, yun na yon. No, kasi para mas lalo ka magkakamali. Number 2, there's a yes. It's going swimming off the hook in the flow. No, sasabay ka sa agos ito. Kumaga, that's something tribe, no? Maaring talagang lalanguyin mo, makikipagsabayan ka, mag-e-enjoy ka. Parang sinasabi dito na this is the moment na parang dadaloy na ang maganda kapalaran sa'yo. Mas parang may kalayaan ka ng magawa lahat ng bagay na to. Now, there's a yes with the number 3. You have the answer opening door access. No, parang sinasabi dito na bukas ang pintuan para sa mga bagong opportunity para sa iyo. May mga bagay na darating at masasagot na ang lahat ng katanungan mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of excuse me, for the sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads. So pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.